Sa lahat, kinikilala ko po ang Diyos na liwanag na siya ang kaunang-unahan na wala pa pong langit at lupa at siya Adan. At kinikilala ko po ang tatlong personas na kanyang nilikha, ang langit na pinakabubong po natin. Ang pangalawa po niyang nilikha ang lupa na ating pinakasahig, Diyos Anak. Ang pangatlo po niyang nilikha ay si Adan na kauna-unahan na nilikha po ng Diyos na makapangyarihan. At kinikilala ko po ang nilikha po ni Adan, si Eva, na kasama niya po dito sa mundong ibabaw. At kinikilala ko po ang Divino Personal ni Ama Martiniano, Damagelod, Damagan, Talosig, sa Piña Blanca, Cagayan. At kinikilala ko po ang Divine Person, Inay Conchita, Santiago Ilagan, dito po sa Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Aguilian, Isabela, Region 2, Philippines. At kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na ang pinagmulan, ang aking ama, si Francisco Rosita. Ang aking ina naman po ay si Rosita Francisco. At kinikilala ko po ang lahat ng mga nagwiwika at nagpapaliwanag ng katuruan ng iisang Diyos, ang Promised Land at Motherland. Kinikilala ko po kayong lahat. Ang mga nauna at mga nahuli at ang kasalukuyan. Kinikilala ko po ang aking kapuso, si Adelaida, Jaime at ang aming bunga, ang aking pamilya. Kinikilala ko po ang lahat po ng mga nanonood at patuloy na walang sawang nakikinig dito po sa katuruan pong ito na hindi nyo makikita o matatagpuan sa libro Biblia kahit ano po ang gawin nyo dyan na paghalongkat. At kinikilala ko po ang lahat po ng mga nanonood din po dyan sa dako po ng ating daigdig. Dyan po sa malalayong po, kinikilala ko po yung lahat. Maparaw man po at mapagabi. Maraming salamat po. At ang inyong kapatid na andito po sa inyong harapan, ako po si Jaime Adelaida, na ako po ay taga Nueva Ecija po. Maraming salamat po at araw po ngayon ng Sabado na naman po. Araw po ng Inang Lupa, Diyos Anak. Alam ko po na marami pa po sa atin ang hindi pa po unabis talaga na nakakaintindi o alam o nakakaunawa sa katurang ito, na maraming ibig sabihin ng bawat salita na iwiwika ni Ama Martiniano at Inay Conchita. Kaya ang kabilin-bilinan nila na agamiris. Ang ibig sabihin po sa Tagalog ng agamiris, lawakan natin ang ating kaisipan. Hindi lamang doon sa kung ano lang ang nalaman natin, yun lang ang dapat natin ipaliwanag sa katuruan ni Ama Martiniano at Inay Conchita. Dahil kung sasabihin nyo na alam nyo na yan, kung hindi mo naman kaya ipaliwanag sa iyong sarili, sa mga tao na gustong makinig sa iyo, wala silang malalaman. Yun po. Dito po, hindi po ito na sinasabi namin na magaling na magsalita dito sa harapan. Ito ay pinapaliwanag po namin. Hindi po kami nakikipagtalo o anumang bagay na gusto yung kaisipin sa inyong kaisipan. Gusto lamang po namin ipaunawa at ipaliwanag kung paano tayo nanggaling sa iisang Diyos
na si Ama Adan na nilikha po ng Diyos na makapangyarihan. Kaya nga po, wala pa po ang langit, lupa at si Ama Adan, wala pa po yung mga libro na yan na babasahin. Kaya nga, ang pagkakaintindi po sa aking sarili, kahit wala kang dalang lapis at papel, kung marunong kang makinig at umunawa, at kung paano mo palawakin ang kaisipan mo sa iisang Diyos, na paano mo matatagpuan ang iyong buhay at katawan na hindi masisira. Dahil ang nilikha po ng Diyos na makapangyarihan, walang pagkasira. Yan pong langit, lupa at si Ama Adan, wala pong pagkasira po yan. Alam nyo po, sa hindi po talaga nakakaintindi at nakakaunawa sa mga salita, tayo rin mga tao sa sarili natin ang sumisira sa ating buhay at katawan. Yan po ay hindi po pinapaliwanag po ng mga relihiyon yan. Wala pong pagpapaliwanag po na ganyan, na hahalongkatin pa nila ang libro at hanapin nila ang katotohanan dyan. Kung gusto mong mapatotohanan sa iyong buhay at katawan, makinig ka lamang. Ganun po ang ibig sabihin po nung pinapaliwanag namin po dito. Na hindi po ito ay imbento na kinopya lang namin kay Ama Martiniano o kay Nay Conchita. Dahil po ito ay hindi po namin kayang imbentuhin ang langit, lupa at si Adan. Diyan po tayo nagmula, lahat ng mga tao dito sa mundong ibabaw. O wala po ang langit na kauna-unahan, wala po tayong buhay. Buhay ay langit. Yan po ang paliwanag po dito. Buhay ay langit. Sa piling mo. Alam ko rin po yan, napaparinig ko po yan sa pagka nagpapambansang awit. Buhay ay langit sa piling mo. Pero hanggang doon lamang po ang aking naintindihan. Pero ang langit po pala ay buhay. Buhay ay langit. Sa piling mo. Sa piling. Dito ko rin po nalaman ng katawan. Siyang pinagmulan ng ating katawan ay si Inang Eva na kauna-unahan sa lahat. Yan po ay Inang Lupa. Wala po sinasabi nila na nanggaling sa alikabok o anuman. Sinasabi lang po nila yan sa libro. Kaya kung pakinggan mo ang mga bawat kawikaan dito sa motherland, hindi po namin ito gawa-gawa o imbento na aming mga kapatid po dito. Dahil ang imbento, kung ang isip mo, pag-iisipan mo na imbento, paano mo gagawin ang langit, lupa at si Ama Adan kung imbento? E dyan tayo nagmula. Ang imbento kasi gawa po ng matatalino. Yan po ang imbento. Pero ang Diyos na makapangyarihan, yan po ay likha. Hindi po imbento. Di po ba malayo po ang likha sa imbento? Ang imbento po, likha, gawa po yan ng mga matatalinong tao. Ang imbento. Ang likha po ay gawa po naman ng Diyos na makapangyarihan. Yun lamang po sa aking sinasabi sa aking pananalita po. May mga ibig kong sabihin yun. May mga kapaliwanagan pa po yun na mas maliwanag pa po na paliliwanagin mo pa ang mga kawikaan na isang salita. Ganun po. Hindi yung kagaya po na sinabi, narinig lang po natin dyan. Nakita natin ang langit, langit lang yan. Lupa lang yan. Yan po ay may mga ibig sabihin pa rin po na mga paliwanag po yan. Di lamang po na narinig lang natin minsan, pangalawang beses, sabihin nila, alam ko na yan, narinig ko na yan. Kahit alam mo na narinig mo na yan, kung di mo naman kaya paliwanag, yun nga sinasabi niya Ama Martiniano, ang tatalino nyo
Wala naman kayong alam, ika, sa Tagalog. Ang tatalino nyo, awan ang muyo. Paka-istorya ang Diyos ka. Sa pag-istorya ng Diyos. Kaya pasalamat po ako dito sa katuruan po dito. Sa kauna-unahan po sa Promised Land po. Dito ko rin po naliwanagan sa Promised Land na kung wala ang ama at ina, hindi po tayo magiging tao po dito sa mundo. Kahit man hayop po, kung wala pong ama at ina yung mga hayop, wala naman po sila magiging pamilya. Ito po ay katuruan po ng pamilya. Pamilya po dito po. Buong mundo po ito. Kaya tayo po lahat ng mga tao alam ko po na hindi pa rin po tayo lubos talaga na sasabihin nila ang Diyos ay alam ko na yan sa salita. Totoo po yan. Nagsasabi lang sila, Diyos sa bunganga, pero hindi naman nila alam kung ano ang Diyos para sa kanila. Diyos lamang po na sasalitain mo. Kaya kung hindi na talaga naintindihan ng kapwa-tao na nakikinig sa ganitong usapan, sasabihin nila, makipag-argumento na siya. Ganun po ang kalalabasan. Dahil hindi nga kasi malawak ang kanyang pangunawa. Ganun po. Kaya dito po, kailangan makilala na natin ang tatlong personas na dilika at ilagay natin sa ating kaisipan na diyan tayo nagmula. Hindi tayo nagmula sa nakasulat sa libro. Wala pong nanggaling na tao dyan na nakasulat sa libro. Kita nyo po na kumbaga sa kwan, yung mga salita po dito sa Motherland at Promised Land, nasasala po yan, parang bitsayan. Niyaya-kayak po ang ating mga sinasambit at niwiwika po dito ng mga nakikinig. Totoo po yan. Nakikinig po kayo. Meron po dyan na nakikinig. Dito po sa amin. Hindi lang po dito sa Motherland at Promised Land. Sinasala rin po ninyo ang aming mga sinasambit po dito. Kahit wala po ang personal nyo po dito. Basta naririnig nyo po kami. Alam ko po yan. Sinasala nyo po ang mga pananalita po namin dito. Yan po sa relihiyon na nagbabasa ng libro Biblia. Wala pong ganun. Pag sinabi ng pare dyan sa relihiyon, tumayo ka, umupo ka, tumayo ka. Umupo ka, lumuhod ka. Yun lang ang gagawin mo roon. Pero kung alam mo na, sa katurang ito, ang tatlong personas na bumubuhay sa'yo, alam mo na ang disiplina. Hindi mo na kailangang basahin. Sa Promised Land kasi, bago ka pumasok sa kanila, babasahan ka nga ng disiplina. Totoo po yun, na babasahan ka nga ng disiplina. Pero, kung alam mo naman ang tatlong personas na bumubuhay sa'yo, disiplinado ka na. Dahil hindi mo na yun gagawin eh. Maski rin po yan sa mga binayaran. Dinidisiplina ka, tinitraining ka. Dito rin po yun sa Motherland, tinitraining. Pag-aral kung paano mo limiin at suriin ang iyong sinasalita. Hindi lamang yung nagsasalita na walang kabuluhan, walang katuturan. Marami po sa atin dito sa mundo, nagsasalita lamang na may Diyos. Pero paano ba niya malalaman ang katuturan ng Diyos para sa kanya?
Tama po yan na alam ko po na sa atin, sabi nga, pagka kasi sa turong binayaran, malaki po ang pagkakaiba ng hindi binayaran at binayaran. Ganun po yun. Dito po sa katuruan po ni Ama Martiniano, wala pong turong binayaran. Ikaw mismo ang makikinig kung tama ba sa iyong kaisipan ang kanyang niwika o sinalita para sa iyo na nakinig. Kaya doon ko din nalaman ang katuruan na may sisidlan ka nga o mayroon kang lalagyan. Kahit malaki ang lalagyan mo, kung di mo naman tinignan o kinlasi-klase ang mga nilagay mo, hindi mo malalaman kung ano mga bagay-bagay na yon. Silid ka lang ng silid. Maski kung may sisidlan ka nga, kung butas naman ang iyong sisidlan, wala ka rin may kakarga sa iyong kaisipan. Ganun po yun. May mga ibig sabihin po yung mga yon. Alam ko po na matatalino po tayong tao dito sa mundong ibabaw. Pero, kulang pa po tayo sa kaalaman ng iisang Diyos na bumubuhay sa atin. Ang Diyos na liwanag sa kauna-unahan. Hindi po tayo nabubuhay sa pera-pera lang. At hindi rin po tayo nabubuhay sa puro pagkain lang. Kasi ang pagkain nga po, yan po ay kasalanan din po yan. Maski po ang maraming pera, ugat din po yan ng kasalanan. Yan po ay nanggaling din po yan sa libro Biblia. Yung mga bagay po na yan. Kasi po, ang libro Biblia, kaya po nakagawa sila ng pera dyan. Yan ay material na bagay po yan. Yan ho ay panggamit sa ating pangsariling luho at ambisyon. Pati po sa pagkain, ambisyon din po yan. Hindi lang po sa mga bagay-bagay na pananamit, sasakyan, o mga ano man. Sabi nga ni Ama Martiniano, hindi yan ang mga bagay na yan ang ano pong ibig sabihin ng mga bagay na hindi yan ang mahalaga. Ika nga, kayo na mga tao ang mahalaga. Yung pong salita nyo po yun, may karga po yun. Kung paano mo lalawakan ang iyong kaisipan doon sa sinalita ni Ama Martiniano. Ganun po. Kaya nga, kung minsan ka lang nagpunta ng Promised Land at kung ano lang pakinggan mo doon at di ka naman bumalik, hanggang doon lang ang iyong nalaman. Pero hindi mo naman kayang ipaliwanag. Na-stuck. Kaya nga, kita niyo po, yung mag-aral nga na binayaran, pabalik-balik tayo sa eskwelahan. Mula grade 1 hanggang kolehiyo. Hindi naman tayo makakagraduate kung hindi naman tayo matalino. O, iba nga, matatalino. Pakalimit brother, pasang kawa. Nadodoktor din po yung mga nasa papel. Yan po ang katotohanan dito po sa ating lipunan. Wala kang pera ka mo. Kung wala kang pera, sabi nga nila, Hindi ka makakapag-aral. hindi ka na makakapag-aral ng gusto mong kurso Totoo yan. Kaya sabi nila na ang mag-aral namumuhunan. Di po ba? Totoo po yan. Namumuhunan po yan ng pera ang pag-aaral para makatapos. Sasabihin nila, pag nakatapos ka raw,
maginhawa na raw ang iyong buhay. Hmm. Hindi po. Maginhawa ang iyong pagkakakitaan. Magandang kumita ng pera pagka ikaw ay nakatapos mag-aral sa binayaran. Pero, yung po bang nakatapos sa binayaran, nakapaghanap ka ng pera, di po ba mahirap din maghanap ng pera? Nagpapakapagod ka pa. Dito po sa katurampong ito, ang pagkakaiba po ng naghahanap kasi ng pera na binayaran at hindi binayaran, dito, makinig ka lang, magamiris ka lang, kahit na nakaupo ka, hindi ka nga pagod. Kaya yung kawikaan naman sa mga Katagalugan na di baling tamad, di naman pagod. Masipag ka nga, pagod na pagod ka naman, hinihingal ka pa. Di po ba? Totoo po yun. Kaya kung sasabihin natin na marami po kayong malalaman, hindi lang po yung nagmula tayo sa sinasabi sa libro Biblia, nanggaling sa alikabok, nanggaling sa unggoy. Ala, ginugulo lang ang ating kaisipan dyan. Tama po na kilalanin natin ang Diyos na liwanag at tatlong personas na bumubuhay po sa atin. Langit, lupa, at si Amadan. Diyan po tayo talaga diyan po tayo talaga nabubuhay sa tatlong personas po na yan. Kahit marami kang ang pera, kung di ka naman nakahawak sa lupa, Hindi mo kinilala ang lupa. kung di mo naman kinalala yung lupa, oh. Kaya yan po ay talagang alamin natin. Yan po ay hindi pinapaliwanag po ng mga reliyon. Dito lamang po sa motherland na dito po sa motherland, hindi po ito binabago yung sinasabing imbento dito sa motherland. Ipinapaliwanag lang po namin ang aming talagang kakayanan na magpaliwanag. Lahat po kami dito ng magkakapatid. Dahil po, dito po sa motherland, kahit po maghapon kami magpaliwanag, hindi nyo naman po kailangan magbayad eh. Ala pong binabayaran. Makikinig ka lamang. Iyo po, sobrang bilis po ng panahon. Hindi po natin namamalayan. Batanan na dito. Ano na po ngayon? At 13 po ngayon ng Abril. Sabihin po ng mga matatalino, ang bilis daw po ng panahon. Oo nga po, ang bilis po ng panahon. Pero ang buhay po hindi tumatanda. Katawan lang po ang tumatanda. Hindi ka taon. Wala pa pong nakapagsabi na ang buhay ay tumatanda. Pero yung edad ko. Yung edad po ng tao na nabubuhay po dito sa mundong ibabaw, maski po mapahayop yan, ang buhay po ay hindi tumatanda. Ang katawan lang po ang tumatanda. Yan po yung aking sinasabi, hindi rin nyo po makikita sa libro Biblia po yan. Kahit talungkatin nyo po maghapon. Wala po yan sa libro Biblia. Kaya po dito, hindi po kami nagbabasa ng libro Biblia na may bersikulo at kapitulo. Kaya dito ko rin po napakinggan na ang bersikulo, kapitulo, nakalagay na po sa ating pagkatao.
Nakalagay na po sa ating pagkatao ang kapitulo at bersikulo kung paano tayo gumalaw. Kaya nga po, dito po sa atin, dito sa panahon po natin, yung nga pong panahon po ni Adan at ni Eva, wala pa po silang mga kasalanan. Nung lumabas ang libro Biblia na kinuha sa na ginawa ng matatalino, dun po nagkasala ang mga tao sa ngayon. Nagkasala. Ibig sabihin, nung nagkasala na kumain ng buwang kahoy si Adan at si Eva, nailagay na sa ating kaisipan yung mga bagay na nakasulat po sa libro Biblia. Kaya tao lamang po tayo na gumagawa ng kasalanan din sa ating sariling buhay at katawan. Kaya lagi po magkasama po yan, ang buhay at katawan. Kailangan po yan na hindi magkahiwalay. Maski rin po yan langit, lupa at si Adan, kailangan po yan na hindi po magkakahiwalay po sa atin. Kailangan po natin na alalahanin lagi po yan, langit, lupa at si Adan. Hindi po nakalagay sa libro Biblia si Kristo ang inaalala natin lagi. Dahil po doon po ay si Kristo po ay ipinako. Kaya po natin na sinasabing pinako tayo sa na nakalagay si Kristo doon, inako niya kasi ang kasalanan, kaya siya ipinako sa krus. Tinubos daw tayo sa kasalanan, kaya nga ipinako. Kaya lahat ng namamatay na mga tao sa panahon po ngayon, ang ibig sabihin po na ipinako, hindi ka na babalik dito sa kalupaan. Nakapako ka na habang panahon. Kaya dito rin po na ipapaliwanag yung pagka may mga okasyon na kagaya po ng mga holiday, yung mga Semana Santa, mga araw ng mga patay. Hindi naman po yung mga patay ang nagsasaya. Mga buhay naman po. Yun po ay panglaglagip lang po natin sa ating mga namayapang magulang. Pag-alala sa kanila, ganun po ang paliwanag po. Di po ba pagpupunta tayo ng mga sementeryo, kagaya po nun, holiday, mga ganon. Ang nakikita lang naman po natin ay pag-alala sa ibabaw ng puntod ng ating mga magulang. Mga ganon po yun. Lahat naman po tayo nanggaling po sa dalawang pag-ibig Ama at ina. Kasi kung wala po ang ama at ina natin, wala naman po tayong mga anak Ganun din po kay Adan at kay Eva. Kung wala po sila, wala rin po tayo dito sa mundong ibabaw. Kahit ano man po ang lahi natin dito sa mundong ibabaw. Yung mga bansa-bansa po na yan, mga matatalino lang din po ang gumawa na yan, ng mga bansa na yan. Galing din po yan sa libro Biblia, yung mga pangalan ng bansa. Dahil, sabihin nila, pag pumunta ka sa ibang bansa, wala nang lupa. Meron po mga lupa dyan, kaya lang, iba-ibang anyo nga po ng lupa. Kaya po, dito po, sa amin po, sa Promised Land at Motherland, iisa lamang po yan. Ama at ina nga po yan. Ang ama po, Promised Land. Ang ina po, Motherland. Yung iba naman sa Promised Land, ayaw nilang tanggapin ang Motherland. Hanggang ama lang sila. Paano nila makikilala ang kanilang ina? Ako rin po, galing po dyan sa Promised Land. Pinatayo rin po nila ako dyan sa Promised Land. Na tinatanong din po ako dyan nung sa relihiyon, kung anong nalaman ko sa relihiyon. At nalaman po din sa kanila.
Pinaghahambing-hambing po nila ang mga niwiwika po ng relihiyon at ng promised land. Totoo po yan. Itinitwid po ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, kailangan mo pa pong mapatotohanan sa iyong buhay at katawan. At hanggang dito na lang po ang aking mawiwika at awit na po ako. Okay.